Matapos marinig ang mga nakakabagabag na kwento ng pag-aasik ng lagim ng mga nilalang sa dilim, sinubukang gawin ng activity ang imposible. Hanapin ang tunay na salarin. Sa pamamagitan ng pagtatawas, isang pamamaraan na ginagamit ng mga occult experts upang malaman kung ano ang itsura ng elemento o taong kanilang kinakaharap. Meron siya before, tao, at saka yun na-transform siya. Natuklasan ng paranormal investigators na sina Alex Angeles at Ana de la Cruz na may aswang ng gumagala sa mga lugar kung saan naganap ang pagpatay sa mga alagang hayop. Pero, ano to ha, itong tao na to, two-faced to. Kumbaga nga, kabait, banal, ganun kasi, maamo, yun ang gusto niyang dating. Para hindi siya mapagkakaan. Pero, sa totoo lang, siya yun. Dalawa mo, kumbaga nga doble cara. Since gantong kaklaro ang kinakalabasan niya, ibig sabihin, nasa vicinity lang siya. Yun nga po, may tatlong anak na nag-marriage yung barrio. Tapos pumipat dito. Ano po ang usapan? Ano po ang usapan? May ganun siya dito. Nakita ko na agad din sa ano yun. Opo. Naglalalakad po dito yan. Pero mabait yung tao yun. Oo. Hindi po siya pala nakita po siya pala. Oo. Tapos parang may kapintasan siya pag naglakad. Okay ha? Kaya na. Sa kabila nito, ilang mga paliwanag din ang sinubukan namin hanapin tungkol sa usap-usapan na paggala ng aswang sa balubad at sa karating barangay nito. Punta ka doon sa ano, sa... Alam mo yung nakaano ng baboy. I-ano mo, sira mo yung side na to. Or kahit sa side. Pero, ito yung ganito. Para alam ko, etong side na ito daw ang narap mo. Okay. Good luck po siya. Good luck. Samay siya. No way. Iba to sa, parang iba to sa nakita natin sa itikan. Sa itikan talagang malaking aso yun. Eto hindi gaano eh. Pero yung ano, ang pinaka-palatandaan niya, pagkatapos niya mo, yung buhok niya parang ganyan. Nakakover yung isang face. So, actually, suspecha ko is either babae ito o long hair na lalaki. Hindi siya naninirahan sa barangay na to. Dayo lang. Dayo siya sa barangay na to. Or dumadaan siya sa barangay na to. Pagkat walang entity ganon, nagagawa ng kalokohan sa kanyang sariling lugar. Sa ibang lugar siya pupunta. Dito niya napili kasi... Ito, napili niya dyan kasi isolated. Hayop. Isolated. Doon po ba sa punong saging na may bahay? Opo, kasi... Malakas ang pakaramdam ko lang kung nararamdaman niyo. Parang nandito siya. Pusa, itim. Na nandun sa lugar na yun, sa may saging. Kasi ito yung saging, parang patsulok ng style ng saging niyo eh. Nandun siya sa gitna ng saging ngayon. Ramdam ko lang ngayon Hindi mo ma-recommend na puntahan natin. Hindi, kasi pag pumunta tayo, unti-unti siyang maalis. Kasi alam niya na siya pinag-uusapan natin. Ganon. Kaya ang feel ko, iba yung nandito, iba yung nasa kabilang bahay. Kasi kaya po hindi yung kuya napansin na naano yung mga manok niyo, totally ang ginawa po niya, pusa. Ano po siyang pusa para hindi niyo pansin para yung mga pusa niyo makita niya. So po dito naman,
Nag-ano po siya talaga ng aso. Kaya po makikita niyo malalaking shape ng mata. Tapos napakalaki po ng pinaka-agwal. Opo. Ganyan siyang kahaba. Pero pag tumayo, ganyan kasi siya. Oo. Yung pusa na yun nandoon. Pero mamaya pwedeng time na 3:00, maging aso siyang malaki. Sa mga tanong na kainin ng bibig. Tapos 3:00, siguradong nandito na po. Ikot-ikot kasi meron pa po siyang makikitang hayop pa po dito. Meron pa po. Sigarito lang po. Walang iba lang. Pero palaging nagdadaan dito yung pusang ito. Opo. May mga pusa kayo dyan. Pero po siya kakaibang pusa. Itim na itim na. Itim. Mata niya iba. Black siya na nanlilisik. Pag tumingin siya sa tao, titingnan ka talaga habang lumalakad siya nakatingin pa rin. Hanggang tumatakbo, nakalimutan siya. Oo. Hindi katulad na po sa pag nakita ka, dire-diretso na siya. Hindi, habang umaano siya. Alisto siya eh. Malakas ang pakaramdam niya. Nagdaan dito na talaga. Ilang beses mo nakita ko yun? Halos si Kwan yan, halos araw-araw na nakikita ko. Basta yung kumagat na hindi. Diyan manggagaling yung pupunta na. Oo, hindi na lang po. Mabait na, nandiyan. Mabait naman po eh, dadaan. Daan dyan, lilingunin ka lang. Oo, yan pa siya. Mailap po yan. Kasi mga kumalustos ka, Oo, matulin. Para siyang nila. Teka to ha, pakiramdaman niyo yung hangin. Sige. Oh, ayan o, ang init ng dating o, di ba? Init, ayan na o. Parang inaano niya, umalis na kayo. Ramdam ko kasi galit na galit yung pusa. Yun ang inaano ko. Oo. Kasi nga, tahimik naman daw siyang tao. Bakit ang daming tao at ang daming medyang pumunta rito? Para daw bang gano'n siya kasama. Habang pinakausap mo ko, bulong siya ng bulong sa akin. Umalis na kayo dito. Parang nakikiusap siya, umalis na. Parang gano'n. Ayun sa kanya, hindi kami kami, tahimik lang. Wala kami lang kasama barangay tayo. Kasi para bang iniisip daw lalo na yung basta meron siya something na sinasabihan na hindi totoo to, ganun din rin. Ganon. Parang may sila ang gawa ng tao. Pero totoo, nandyan siya. Ramdam ko, nandyan siya. Pinalalakas lang niya yung loob niya, pero kasi nga, trabaho lang. Alam ko, kabado na. Ang balay yung balas ko. Napitan. Yung balas na yan. Tatay yung balay ko. Wala kasi si Kuya ang pakiramdam mo eh. Na baka mamaya pag pumunta siya roon, siya ang biglang anuhin. Kaya ayokong pumunta kuya. Yan ang inaano ko. Kaya ayokong pumunta. Kung pwede, hindi naman sa talagang merong aswang. Walang maniniwala, okay lang. Diba? Kasi nga sabi nila hanggang hindi nakikita ng dalawang mata, hindi ako maniniwala. Pero ako, kita at ramdam ko. Sige. At dahil ilang staff sa Hot TV team ang hindi naniniwala, sinubukang iparamdam sa amin ni Ana ang presensya ng di umano'y papalapit at galit na aswang. Palapit eh. Palapit siya ng palapit. Andito na yung init. Palapit siya pala. Huwag ka na lumapit ha. Dito na aalis na kami. Andito na. Ayan na. Ayan na Tara na. Pwede umalis na tayo. Tapos yung sabi ni Mong Ana, pang palapit, mas lalong umiinit. Yun nga, then that's the time na naramdaman ko na, mas lalo nga siyang uminit. And then, during that time na yung na-experience ko ngayon, parang mas lalo kong naramdaman na, okay, hindi dapat gawin biro yung mga ganitong bagay. Sa kabila nito, ilang mga paliwanag din ang sinubukan naming hanapin tungkol sa usap-usapan na paggala ng aswang sa balubad at sa karatig barangay nito. Lahat ng mga markings at saka yung mga sugat ng mga baboy, that's pwedeng gawa ng tao. Particularly gawa ng gulok or pwedeng gawa ng ice pick or pwede rin kumuha lang sa ng tao na gusto ng isang claw or fan. Tapos yun mismo ang ibigin
dun sa balat ng baboy para magkaroon din ng klaseng laceration. Pero one possible reason, dahil sa lapit ng tao din. Ngayon, if I were an aswang, halimbawa, let's take the legend of the swan, na okay, I'm hungry, I want to eat intestines. I will not pile the intestines neatly on top of the corpse. I would simply eat, I would simply gobble it up. Kung gutom ako, hindi ako magtitira. Pero yung pagkaka-position, pati yung blood, yung pattern ng dugo doon sa floor, it's as if talagang pinosisyon yung mga animals para makita na, oh, yung bitukan niya nasa labas, oh, patay yung mga hayop natin. Kapag merong nangyari na ganito in the future, what they should do is huwag inilibing kaagad yung mga hayop. Una, yung mga scratch marks at yung mga tusok ng mga hayop, kukunan yan ng fluid sample, okay, ng vet medicine, para ma-identify kung anong klaseng saliva or anong klaseng fluid yung naiwan doon sa bite marks. Pagpasa doon sa bite marks or doon sa mga sugat, ma-determine kung ano ba yung tumusok or anong klaseng hayop yung kumagat. So kaya, hindi dapat basta-basta ililibing. It is part of our culture, it's part of our history, it's part of our stories. Ang mangyari is every time something happens that the people cannot explain, they will blame it on the aswang, or pwede rin on the ghost, or anything else na supernatural. They should take into consideration na ang kalaban dito, hindi hayop, kundi tao, who wants to create a slur. Narinig na natin ang mga kwento. Kinonsulta na natin ang mga eksperto. Tinignan na ang kaso sa lahat ng anggulo. Ang tanong na lang, totoo nga ba ang mga aswang at bisik? Ano ka sa inyo?